Tandaan nyo na kayo ay nag-apply dito sa company ng Telegram at bahagi ng requirement ay marunong kayo sa Morse code. Bilang HR at mag-i-interview sa inyo, matagal na akong nagtatap-tap-tap-tap. Nagtatapping na ako sa loob na yung code na yon ay nagsasabi na sino man ang nakakaintindi ng tapping na ito, pumasok agad at i-interviewin ko. Sa lahat sa inyo, naging busy kayo sa pakipag-usap, busy kayo sa inyong mga ginagawa, hindi nyo na malayan, hindi nyo napansin, hindi nyo napakinggan na mayroon akong mensahe na siya yung magiging trabaho nyo kapag kayo ay nagtrabaho sa company na ito. I-interpret ninyo yung mga tappings ng Morse code. Kaya lahat kayo, obviously, hindi pumasa. Siya lang ang nakarinig at nakaunawa. Kaya karapat-dapat siya sa trabaho na to. Maraming bagay sa ating buhay na minsan ay napalagpas natin dahil hindi tayo marunong makinig sa Panginoon. Naging busy tayo at abala sa maraming bagay, sa araw-araw nating mga kinaabalahan, dahil akala natin ito yung mabuti, ito yung maganda, susunod na, nakikinig tayo sa ibang mga tao, sa bulong ng mundo, dapat magkaroon ka ng ganyan, dapat ito yung gawin mo para maging masaya ka. We have forgotten to listen to God and His Word. Kaya mahalaga na sensitive tayo sa pagkikinig sa salita ng Panginoon dahil ito yung susi ng ating katagumpayan at susi upang malaman natin ang kanyang kalooban. Isa pang kwento ng isang nitibo na laking probinsya. Minsan nung siya ay namasyal sa syudad kasama ang kanyang kaibigan, naglalakad sila sa plaza. Patakip silim na noon at sila ay naglalakad at sabi ng kaibigan na taga-bundok, sabi niya, teka lang. May narinig akong kuliglig. Ang sabi ng kaibigan na taga-syudad, kuliglig? Dito tayo sa syudad, tingnan mo naman. Ang dami mga sasakyan, ang dami mga dumadaang mga tao, mga ingay, sa plaza, sa gitnang bayan pa tayo, tapos nakarinig ka ng kuliglig. Paano mo narinig yung kuliglig? Basta nandito siya sa mga halaman. So sinilip niya. At yun nga, nakita niya, cricket, yung kuliglig. Na siya tumutunog. Sabi, grabe ka, pambihira. Paano mo nalaman yon? Sabi ng kaibigan taga-bundok, ganito kasi yan. Kung anong laman ng puso mo, siyang maririnig mo. Kung anong habol ng puso mo, siyang maririnig mo. Sabi ng kaibigan, hindi ko maunawaan. Pahingin ng barya. Binigyan siya ng 5 piso. Binagsak niya ito. Pak! Pagbagsak niya sa sahig, hindi kumalansing. Lahat ng mga tao naglingunan. At sabi ng kaibigang yan ang ibig kong sabihin. Hindi nila narinig ang kuliglig kasi wala yung puso nila sa mga kuliglig. Ang puso nila mas more on sa pera. Kaya nung maglaglag ako ng barya, akala nilang lahat sa kanila. Let us see this illustration. Kung anong laman ng puso mo talaga, yun lang yung pipiliin mong at gugustuhin mong pakinggan. Kung pansinin niyo, yung ating tenga, ito, pag tinanggal ito ang kabila, pag pinagugtong, it will resemble a heart figure. At mayroong mensahe po yan. The heart of this life is to listen. So, maging maingat sa paggamit ng ating tenga. What your heart holds and treasures, they seal your ear. Next slide. What your heart holds and treasures, they seal your ear. Pansin nyo, yung H tsaka yung T. Inipit yung ear. So kung ano yung pinanghahawakan ng puso mo at tinatangi ng puso mo, yan ang magseselyo ng pandinig mo. Kaya kung yung pinanghahawakan ng puso mo
Yung pangako ng boyfriend mo, kahit na niloloko ka na, ang mga kaibigan mo, kapitbahay mo sasabi, niloloko ka lang yan. O, mayroong iba yan. Ay, kasi nga, pinanghawakan mo yung pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero, behind your back, marami siyang ginagawang kababalaghan. At syempre, yung treasure dahil mayaman yung boyfriend mo na yon, yun yung tinatangi mo sa kanya. Kaya wala ka nang naririnig na iba. Kahit siraan pa sila sa'yo, ay hindi mo na pinapakinggan kasi nga pinanghahawakan mo ang pangako ng manloloko mong mangingibig at yung kanyang yaman. Kaya minsan nagtataka ako dati, no? Bakit? Ang sama naman ng ugali ng tao na to, bakit pinagtsatsagaan niya? Kasi nga, yun ang kanyang naririnig. Ito yung kanyang napanghahawakan. So, it's very important to examine what we hold and what we treasure in our heart kasi sila itong bablangka sa atin para hindi na tayo makarinig ng iba pa. Kaya mas maganda panghawakan natin pangako ng Diyos. Panghawakan natin ang kayamanan na mula sa Diyos. Nang sa ganon, ang kaaway ay hindi niya maaagaw ang ating pandinig at mabulungan tayo ng mga bagay na hindi kaiaya na ikasisira ng ating buhay. Amen? Let us rather hold on to the promises of God and the treasure that has eternal value. And truly, this is what we're going to listen to. And we will not be distracted by the enemy. Secondly, the core of the Christian family is obedience to practice the word. At yun pong continuation ng verse 24, and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Ang Greek word naman ito, ng, in other version of the Bible, act, yung gumagawa, o yung practice, ay poieo. Poieo. Yan. Ganun po pag pronounce yan. Poieo. To make, to do, to act, to cause, to work without delay. Let us understand that listening is one thing and obeying is another thing. No, yung pakikinig, ibang bagay yon. At yung paggawa, pagkilos, ayon sa yung narinig, ay ibang bagay din yon. Kaya dapat nagsasama ito. Hindi sapat yung narinig mo lang, naunawaan mo. Dapat ito ay isinasagawa mo. Kasi magiging walang kabuluhan ang Word of God at anumang kaalaman ang iyong natuklasan kung hindi mo ito isinasabuhay. Mananatili lamang yung teorya. Kaya mahalaga na isinasagawa ng sa ganun magiging makatotohanan ito sa iyong karanasan. So, the principle of listening and obeying is important. Una-una, it is important in taking the exams. No, so usapin ng pagkuha ng pagsusulit. Sabi ng teacher sa instruction, ilagay true or false ang magiging sagot. Eh yung sinagot mo, T and F lang, kasi tamad ka. Eh di zero ka. Ba? Narinig mo, at nakita mo sa instruction, true or false, buong salita ang iyong ilalagay. Pero, dahil tinamad ka, shortcut mo T and F na lang. Kaya, ang grade mo ay F failed. Failure ka. Mahalaga din ang principle ng listening and obeying in the healing process. So, ito, maraming guilty dito. Kasama din ako, no? Sabi ng doktor, ito yung sakit mo, ha? Minom ka ng gamot, ito yung dosage. At, tigilan mo na yung mga bawal. Eh, ikaw, nagtitipid. Sa halip na 1,000 milligram, 500 na lang kasi nagtitipid. Tapos, kakain pa rin ng bawal. May maintenance naman eh. Kaya hindi gumagaling. Yan sabi ni Doc Atoy, no? Sabi niya, ilang taong ka na nag-maintenance? 5 years. Ikaw, 10 years. Ikaw, 15 years. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ang tagal-tagal nyo nag-maintenance pa din? Dapat hindi na kayo nag-maintenance. Supposedly, yung gamot na tinitake niyo ay magpapagaling sa inyo. Bakit kayo patuloy pa nag-maintenance? Dahil nga, ang katuwiran, may gamot naman. Kaya okay lang kumain ng bawal. Kaya hindi ka talaga gagaling. Hindi ka gagaling kung hindi mo sinusunod at isinasagawa ang iyong narinig
na prescription and instruction ng doktor. Kaya napakahalaga ang principle of listening and obeying in the healing process. Pangatlo, napakahalaga ng principle of listening and obeying in saving a life. Narinig mo? May humingi ng tulong. Tulong, tulong, tulong. Nalulunod ako, hindi ako marunong mangoy. Ano ka sa gilid ng dagat? Nakakuya-kuy lang, naglaro, Mobile Legend. Sabi mo, saka na, mamaya ka na. Hindi pa tapos, hindi walang posto. Kailangan ko ituloy ito yung Mobile Legend na to. Saka na, saka na. E di pagkatapos mo ng game, wala, lumubog na, patay na. Kaya napakahalaga. Sabi ng definition, to work without delay. Without any delay. Kapag narinig natin ang Word of God na nagsasabi sa atin ng malinaw na instruction ng dapat gawin at hindi dapat gawin, dapat hindi natin ito pinagpapaliban. Dapat ginagawa natin agad kasi minsan buhay ang nakasalalay. Isang malungkot na kwento, kasi ko kilala niyo naman si Marilyn Monroe. May kwento nito dahil kay sobrang sikat nung kanyang kapanahunan. No? Grabe, talagang tanyag niya bilang artista. At umabot sa concern ni Billy Graham, isang evangelist, na ipakilala sa kanya si Jesus Christ. Kaya may kwento daw minsan, pero may dalawang version eh. Parang inalok siya na makipag-meeting kay Billy Graham para masiran siya ng gospel. Pero tinanggihan niya kasi busy daw siya. Wala siyang panahon. At isang version naman, talagang nagtagpo sila ni Billy Graham, nagkaroon sila ng face-to-face meeting. At nung inalok siya ni Billy Graham, natanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon tagapagligtas, sabi niya, I have no time for Jesus. At nung time na yon, after a week or so, namatay siya. Na hindi nakilala ang Panginoong Yesus. Dahil ipinagpaliban niya. Well, hindi ko makukondem kung sa impyerno siya, pero yun ang nangyari. Tinanggihan niya ang Panginoong Yesus. And today, still, maraming mga taong tumatanggi sa Panginoong Yesus because they are thinking na may panahon pa naman eh. Malakas pa naman ako eh. Hindi mo na ako magkukumit kay Lord kasi marami pa akong gagawin. Masaya sa mundo. Marami akong mawawala. Marami akong bibitiwan kapag nag-commit ako, naging banal ako, pag naging seryoso ako sa Panginoon. Makakalimutan ko na tatalikuran ko yung kalayawan ng mundo, kaya ayoko muna, saka na. Ang nag-iisip ng saka na, hindi na alam, mamayang gabi ay wala na. Right now, kada segundo, may halos 2 tao ang namamatay. Hindi natin alam kung ang mga namamatay na ito kada segundo ay nakakilala kay Kristo. Kaya bilang pag-alala kay CCLC, isa sa mga inahangaan ko sa kanya, walang pinapalagpas yun. Pag may nakita yon na taong grasa, lalapitan yon, iaalok si Jesus Christ. Pag sa mga Bible study namin, Pas, patanggapin natin yan, Pas. Baka ngayon lang yan makapunta, hindi na babalik yan. Kaya inaalok namin ng kaligtasan, natanggapin si Kristo. Kasi totoo nga naman, sino bang nakakabatid ng buhay mamaya, kinabukasan at sa mga susunod na araw? Ang nag-aakalang mabubuhay siya hanggang sa marami pang taon, hindi niya alam. Ilang buwan na lang palang ilalagi niya sa mundo. So, to obey the Word of God, especially accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, is a must. Because it is between life and death and our destiny that awaits us. So, isang palaisipan sa atin ngayon, sino pa sa pamilya mo ang alam mong walang relasyon pa kay Jesus Christ? Kapag nawala kaya siya, hindi ka kaya uusigin ng banal na Espiritu. Nakatabi mo lang, kunya asawa mo, katabi mo buong buhay mo, tapos hindi mo man siya napagsabihan ng Word of God, ng kaligtasan patungkol kay Jesus Christ. Yung anak mo, pinabayaan mo lang na mag-enjoy sa buhay sa mundo, na disgrasya. Hindi nakakilala sa walang relasyon sa Panginoong Yesus. It's now or never. May mga bagay na dapat nating gawin agad ayon sa utos ng Panginoon. Kasi ang buhay ay hindi natin batid kung hanggang kailan lang. Kaya hanggat mayroong lakas at sigurado ka sa iyong kalagayan ngayon, siguraduhin mong may relasyon ka kay Jesus Christ. Yan
Yan ang tunay na tatak ng isang Kristiyano. To listen and to obey is a must. Thirdly, the core of the Christian family is resilience to withstand the storm. Sabi sa verse 25, siyempre resulta na po ito ng pakikinig at pagsasagawa ng Word of God. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall. Hindi ito bumagsak, kahit ito hinagupit ng malalakas na hangin, ng alon, at umulan pa, bumaha, hindi bumagsak. Kasi nga, ito ay nakaangkla na sa pakikinig at sa pagsunod sa salita ng Panginoon. So yung resilience, ang ibig sabihin nito, it is the ability to adapt well to adversity, trauma, or significant stress, acting as a bounce back. Okay, bumagsak ka, parang spring, bumalik uli. Mechanism to return to a previous, often improved state. Bumagsak ka, pero bumangon ka uli ng mas malakas. Yun ibig sabihin ng pagiging resilient. So let us realize, dapat ito yung makita natin sa buhay, no? Let us realize that we Christians are not exempted from the storms of life. Lahat tayo, Kristiyano man o hindi, ay hindi tayo makakaiwas sa mga bagyo at pagsubok sa buhay. Pero alam niyo yung pinakamahirap na bagyo sa buhay? Yung sa loob ng bahay. Yung bumabagyo at lumilipad yung mga pinggan, pew! Lumilipad yung mga baso, pak! Yung mga kaldero, lumilipad yung nag-aaway na yung mga labahan. Nako, nagsiliparan na yung mga washing machine, pinagtutumpa na. At ang gulo sabayan pa ng malakas na sigaw na parang hangin, na parang ipo-ipo. Nako, naggulo-gulo na ang bahay. Yun yung pinakamahirap na bagyo kapag nangyari sa loob ng bahay. Ang pinakamagandang halimbawa o representasyon ng pagiging resilient ay yung kawayan. That bamboo grass, hindi siya tree, no? Grass, yung kanyang kategory. Kapag bumabagyo, hahanginan yan, no? Hahanginan yung kawayan, sasayaw-sayaw lang yan, di ba? Babaling siya kung saan ang ihip ng hangin, sumasayaw-sayaw lang yung kawayan. Yun yung pagiging resilient. Humahapay siya, pero bumabalik. At ito yung dapat na may apply sa ating relasyon. Kaya kapag may nagliliparang mga baso, sayawan mo lang, pinggan, sayawan mo. Gaganon ka ng kalsay. Parang kawayan, sasayaw ka lang. Pero mahirap yung paggasol ang binuhat kasi itapong sa'yo. Mahirap ilagan. But you see, we can learn something out of this bamboo grass. Ilag ka lang, wag mong seryoso, wag mong sabayan ang galit niya. Yan yung tatak ng isang Kristiyano, mayroong self-control. May pagpipigil sa sarili. Hindi po nga patol. Lalo kapag ang iyong partner ay hindi pa ganun katibay sa pananampalataya, huwag mong sabayan. Pag sinigawan ka niya, tahimik lang. Smile ka lang. Lalong maasar yun. Sayawan mo lang. Be resilient. Nang sa ganun ay hindi lumala ang problema. So, tandaan natin, ano? Pansin nyo, nasabi ko ito sa ating couples retreat. Si Satan, he did not show up until Eve was given to Adam. Pansin nyo sa Genesis. Nilikha na ng Diyos lahat-lahat, mga hayop, mga halaman, at yung buong hardin. Hindi pa nagpakita o hindi pa umatake si Satanas kay Adan hanggat hindi pa nabibigay si Eva. Nung maibigay si Eva, doon na pumasok sa eksena si Satanas. At pinuntirya niya si Eva. Kaya may nagsabi nun ang babae talaga problema, habulin ni Satanas But you see, yung analogy, sabi ng isang pastor, ni Pastor Driscoll, sabi niya, the analogy is that, be ready, as you face the storms in life, be ready for this superstorm. Because after the wedding comes the war. Bakit? Dahil ayaw ni Satanas na mabuo ang magandang nilikha ng Diyos. Satan would always destroy what God has designed for the good and welfare of mankind.
Sa lahat ng krimen na pwedeng gawin ni Satanas, ang pinakitinututukan niyang masira, ang pamilya. Kasi pag nasira niya ang pamilya, ang sama ng mag-asawa, it will have a ripple effect. Generation ang maapektuhan nito. Dadaloy ang ganitong pattern kung hindi ito maaagapan at hindi ito makita in a spiritual point of view, ito ay dadaloy at magpapatuloy. Kaya dapat sa mga mag-asawa, sa mga pamilya, let us be aware of the attack of the enemy. Ayaw ni Satanas na mayroong buong pamilya. Lagi siya magtatangkang sirain hanggang sa maskira niya individually ang bawat isa. After the wedding comes the war. Kaya dapat pinaghahandaan natin. So, therefore, let us be ready and be resilient to face the storm. At ito yung dapat natin maunawaan. Let us understand that our enemy, our real enemy is Satan, not our spouse, not our siblings, or other family member. Ang kalaban natin lagi kung bakit may kaguluhan sa loob ng tahanan ay si Satanas. Ginamit nila o nagpapagamit lang either ang kaaway mo o ikaw mismo. Kaya dapat maging aware ka kung baka ikaw yung nagagamit na, hindi lang siya. Mayroong experiment ng mga langgam na kulay pula at kulay itim sa loob ng glass jar. Maayos yung langgam. Hindi sila nag-aaway, yung mga pula at mga itim na langgam sa loob ng jar. Hindi nag-aaway. Pero may isang loko-loko na lalaki, kinuha niya yung glass jar na ito at inalog-alog. Shake. After yung maalog, nagsimulang magkagatan ang mga langgam. Nag-away-away ang mga langgam. And this is the same example, exact scenario kung paano ang kalaban kumikilos sa buhay ng maraming pamilya. Ang isang tahimik na pamilya, though may differences, pero nagsasama, once na inalog yan, mayroong problema, mayroong kaguluhan, pwedeng magkagatan, kaya maging maingat. At every time na mayroong conflict na pamilya, lagi mong isipin sinong umalog. Ano ba ang dahilan ng pag-aaway? Yun ang dapat natutukan. Baka may nagawa ka o nasabi ka na ikinasama ng loob niya, the other way around. So let us be aware kung paano kumilos ang kaaway. That is part of being resilient na pinaghahandaan natin ang worst case scenario sa ating buhay pamilya. But in the end, ito yung dapat maging principle natin. Mag-aaway, pero hindi maghiwalay. Dahil balikan mo na lang, nagmahalan kayo dati. Bakit anong nangyari? Anong nangyari sa atin? But anyway, di ba? Something to think about. Ano nangyari? Sino nagbago? Sinong umalog o nagpaalog? As a Christian household or family, we must be resilient to withstand and be ready to face the storms of life. We are not exempted, but with God, we can overcome. Amen? And lastly, the core of the Christian family is, syempre, established on the rock or Jesus Christ. Sabi yan sa verse 24, may nabanggit na rock, yan o. It's like a wise man who built his house on ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay parang isang matalinong tao na itinayo ang kanyang bahay sa bato. Bumuhos ang ulan, so on and so forth. Hindi ito bumagsak dahil ang kanyang pundasyon, it was established on the rock. Yung rock na ito, sa Greek, ay Petra. Next slide, please. Petra. Ibig sabihin, large stone or cliff. It is a solid or native rock rising up through the earth. Ito ay iba doon sa isa pang katawagan ng bato o Petros, which is a detached stone or boulder. Nabanggit yung Petros na yan, na pangalan ni Pedro na binigay ni Jesus Christ. Makikita yan sa Matthew chapter 16 verse 18. Kung mabasahin mo dyan, sabi ni Jesus Christ,
I am telling you, Simon, you are Peter, you are Petros, and upon this rock, upon this Petra, upon myself, I will build my church. So hindi si Pedro, maling interpretasyon ng kung may kilala kay Pedro ng unang Santo Papa at parang founder ng iglesia. Ang tunay na founder ng iglesia, walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi nga, sabi niya, ikaw, sinasabi ko, Pedro, Petros, maliit na bato. Sa pamagitan ng malaking bato na ito, si Petra, ako, ay itatayo ko ang aking iglesia. So si Pedro ay nakipatong lang. Kumbaga sa kalabaw, si Pedro ay langaw. Ang tunay na gumagawa at siyang pundasyon ng iglesia at ng buhay ng isang matagumpay na tao at Kristiyano ay si Kristo. Amen? So, he is the Petra. At anong pong picture para maintindihan po natin? Ito po yung larawan. Ito po yung matatawag nating Petra. Sabi doon, bato na nagmula, nakaugat sa lupa. So yan ay umusbong na bato mula mismo sa bahagi ng ating kalupaan. So nakaugat siya, nakaangkla siya. Samantala, ang Petros ay parang ganyan, bato na hiwalay. Yung maliit lang, o pwedeng kahit malaki, basta hiwalay, Petros po yun. Sa maraming pagkakataon, nababaliktad ng tao ang ginagawa niyang pundasyon sa kanyang buhay. Marami siya mga Petros. Sa halip na sana is Petra. Si Petros ang kanyang ginagawang pundasyon sa buhay. So pansin niyo yung mga bato na yan, ilagay ko dito, papatung-patungan ko. May tendency na madulas ako. Pag nag-slide yan, babagsak ako. Pero kapag ito, mismong itong ground na ito, consider natin ito ay buong bato na nakaugat mismo sa ground na ito. Kahit sumayo-sayo pa ako dito, hindi ako babagsak. Hindi to tataob kasi nga nakaugat siya sa mismong sahig. At yan si Jesus Christ. Kaya wag tayong mabuhay sa mundong ito na sumasandig lang at nakadepende sa mga Petros. Bank account mo, kalupaan mo, titulo mo, karir mo, at ano pang pwedeng mga bagay na pwede mong patungan para umangat ka. Lahat ng ito ay lulubog at babagsak. Mga Petros lang yan. At sabi nga sa Biblia dito, ito ay buhangin lamang. Ang dapat natin maging sandalan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Bakit nga ba si Jesus Christ? Bakit ang Panginoong Jesus? Because Jesus Christ is the great I am of all. He is the great I am of all. When you are hungry, He is the bread of life. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. When you are thirsty, Jesus Christ says, I am the living water. When you are unfruitful, Jesus says, I am the vine. When you are needing provision, protection, and providence, Jesus says, I am the good shepherd. When you are needing that courage because there is this dead end, Jesus Christ says, I am the way. When you are confused, Jesus says, I am the truth. When you are afraid of death, Jesus says, I am the resurrection and the life. And when you are doubting about your existence and your eternity, Jesus says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Obviously, bakit si Jesus ang ating dapat maging pundasyon? Because Jesus is everything. If you have everything in this life but Jesus, you have nothing. But if you have nothing but Christ, you have everything. Amen? Kaya wag mong ipagpalit si Jesus Christ sa karir mo. Wag mong ipagpalit si Jesus Christ sa maling relasyon. Wag mong ipagpalit si Jesus Christ sa mga bisyo at hilig mo. Wag mong ipagpalit si Jesus Christ sa mga tao na hindi naman kaya kang panindigan habang buhay. Lahat ng ito ay mawawala. Sila ay mga kastilyong buhangin lang. But Jesus Christ is everything that we need. And when you choose Jesus Christ, He knows exactly what you need.
He will give you what you need. He will provide for you what is best, and He will bring you to your fulfillment, to your eternal rest. Kaya wag natin ipagpalit ang Panginoong Yesus. Ito yung tatak ng isang matibay na pamilya at isang individual. Let us remember that Christ, that Jesus is in all and for all. Jesus is all in all and for all. Next slide. Christ is all in all and for all. Libre ang Panginoong Yesus. Huwag mong tipirin ang iyong sarili at huwag kang magtiyaga sa mga panandaliang kaligayahan na inaalok ng mundo. Si Kristo ay mayroong inihahandang higit pa sa inakala mo. Because Christ is all in all and for all. That is the core of the Christian family. Father, thank you for your word. Bless this in our hearts, that we will never forget, but we will have now the idea of the core of our Christianity, especially in our family. That indeed, Lord, we must be committed to listen to your word. We must be obedient to practice your word. We must be resilient to face the storms. Never give up on you. Never give up on each other, on our family. And above all, it is for us to establish our life in you. Thank you once again, Lord, beyond words. We give back all the praises, glory, and honor as you continue to minister to us. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. God bless everyone. Thank you. Thank you, Reverend. Thank you, Reverend Almario, for the sharing an inspiring and challenging message to us this morning. For giving our tithes, pledges, and offering, Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it."
Let us all rise and sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Gracious Father, we thank you for your word. We thank you for this day, knowing that everything we have comes from your hand. You are Jehovah Jireh, our provider. Lord, accept these tithes and offerings as worship. Bless the hands that gave. Use these gifts to build your kingdom. We give this back to you with joy. In Jesus' name we pray. Amen. Atin pong ihanda ang ating sarili para sa ating pagkikibahagi sa banal na hapunan ng ating Panginoon bilang pag-alaala sa kanyang dakilang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Saglit tayo manalangin ng personal at hilingin sa Panginoon sa banal na Espiritu ang pagsisiyasat sa ating kalooban. Para sa panalangin sa tinapay, hiniling natin si Sister Nick. Ama naming banal, maraming salamat po sa time na to. Maraming salamat sa kabutihan mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, na sa iyong pag-ibig na patuloy mong pinaparanas sa amin sa araw-araw. Panginoon, habang kami, Panginoon, ay nag-aalaala ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan para maging worthy kami, Panginoon, sa alaala, Panginoon, ng iyong ginawa sa amin para kami magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord God, sanctify niyo po ang tinapay na aming pagsalusaluhan sa umagang ito. May we be worthy, Lord, to partake this. Thank you so much for everything. Thank you for your love. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Para sa kupa, Brother Eric. Maraming Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensaheng narinig namin. Naway bilang Kristiyano, ito po ay itanim namin sa aming puso at isipan at magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay bilang Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na binigay niyo sa amin sa lahat ng gawain namin dito sa church, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa pag-ibig mo na hindi mo kami pinabayaang mapahamak dahil sa aming mga kasalanan. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pag-alaala ng iyong bago ka ipako sa krus, Panginoon, narito ang alak na nagsisimbolo ng iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan at nagbago sa aming pamumuhay, Panginoon. Pinapuri ka namin dahil sa katagumpayan at pag-ibig mo, Panginoon. Kaya pinupuri namin, ila namin, pangalan na si Jesus. Amen. Panginoon, basbasan niyo po ang mga elementong ito at salamat sa iyong dakilang sakripisyo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.
to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come to the table of mercy, prepared with the wine and the bread. All who are hungry and thirsty, come and your souls will be fed. Come at the Lord's invitation, receive from his nail-scarred hand. Eat of the bread of salvation, drink of the blood of the Lamb. This is This is the joyful feast of the people of God. Come to this sacred table, not because you must, but because you may. Come not to testify that you are righteous, but that you sincerely love our Lord Jesus Christ and desire to be his true disciples. Come not because you are strong, but because you are weak, not because you have claim on heaven's rewards, but because in your frailty and sin, you stand in constant need of God's mercy and grace. On the night on which he was betrayed, Jesus took the bread, and when he had given thanks and gave it, he gave it to them and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Ministering in Christ's name, I now give you this bread, a symbol of Christ's broken body for the redemption of the world. Let us eat together and remember him. In like manner also he took the cup and again gave thanks, and giving it to his disciples, he said, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Ministering in Christ's name, I now give you this cup, a symbol of the spilled blood of Jesus for the salvation of the world. Let us drink together and remember him. Father, thank you once again for this moment of remembrance that you have allowed us to experience and to imagine the greatest love of all being experienced by mankind. And that is through your Son giving his life on that cross so that we may live and have eternal life with you. Having this truth, O God, always prompt us and remind us to use our redeemed lives now for your purpose and glory alone, that while we wait for that glorious coming of your Son, Jesus Christ, again, we will be found faithful. We will be
found worthy to be heirs of your kingdom. Thank you once again, O God. May we walk according to your precepts, according to the light of your love, in every day and always. In the name of your Son, Jesus Christ, this is our prayer. Amen and amen. Sabay-sabay po nating basahin ang ating church covenant. Having been led, as we believe by the Spirit of God, to receive the Lord Jesus Christ as our Savior, and on the profession of our faith, having been baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, we do now in the presence of God, angels, and this assembly, most solemnly and joyfully enter into covenant with one another as one body in Christ. We engage, therefore, by the aid of the Holy Spirit, to walk together in Christian love, to strive for the advancement of this church in knowledge and holiness and comfort, to promote, to sustain its worship, ordinances, discipline, and doctrines, to give preeminence over all institutions of human origin. Contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church, the relief of the poor, and the spread of the gospel through all nations. We also engage to maintain family and sacred devotion, to religiously educate our children, to walk circumspectly in the world, to be just in our dealings, faithful in our engagement, and exemplary in our deportment, to avoid all tackling, backbiting, excessive anger, to abstain from the use of intoxicating drinks as a beverage, and to be zealous in our efforts to advance the kingdom of our Savior. We further engage to watch over one another in brotherly love, to remember each other in prayer, to aid each other in sickness and distress, to cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech, to be slow to take offense but always ready for reconciliation and mindful of the rules of our Savior, to secure it without delay. We moreover engage that when we remove from this place, we will as soon as possible unite with some other church, where we can carry out the spirit of this covenant and the principles of God's word. Amen. Kukuha po tayo ng ating benevolence offering. While collecting our benevolence offering, let's proceed now to our church concerns and announcement. We would like to welcome in our midst today, may mga first-timers po ba tayo? Vic, si Balus, yan po ba si Brother Vic? Welcome po no, sa ating kalagitnaan. Salamat po sa inyong pagdalo. Welcome din kay Sir Edgar Pamitan, ayan. No? Naging graduation speaker po siya natin at indeed the Lord is working in his life. Talagang kung paano ang Lord kumilos sa kanyang buhay. At siyempre, no, wala pa si Brother Jenard, hindi kasama ngayon. And welcome back din no, sa ating kalagitnaan. Baka may mga hindi pa po na recognize sa ating harapan. Well, of course, yung ating student pastor, Charmy, no, welcome sa pananambahan. At proceed tayo sa ating birthday celebrators.
Brother Jacob. Happy birthday po sa May 3 ngayong araw kay Sister Marites Racho. Ayan, ating member po sa Montalban, yung Pioneer family natin. Happy birthday din sa 5, yung ating head deacon, Brother Eric Lorente. Ayan, Brother Eric. Sister Misba Garcia. Andiyan ba si Sister Misba? Wala. Si Sister Eileen de Guzman. Yan, sa 5 po sila. At sa 6 po, happy birthday kay Brother Julius Cesar Nana. Ayan, okay. At si Sister Jera Orgino. Ayan, happy birthday sa 6. At meron tayong wedding anniversary celebrators sa May 6 din, si Brother Brian and Sister Lina Maghanoy. Yan, mga members po natin na lumipat doon sa Montalban. So let us sing our birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. We wish you today. Happy birthday to you. Mga natawag po, pwedeng pumunta sa harapan para may panalangin. Sige po. Baka may mga hindi lang po natawag pero magsa-celebrate ng kanilang kaarawan starting today up to Saturday para may panalangin po. O may mga magta-travel abroad o probinsya, gusto niyo mga pag-pray. O may mga board exams, may mga meron dyan. O, isama na natin. Okay? Sige, tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala ka namin bilang Diyos ng buhay at kaganapan. Salamat sa panibagong taon na dinagdag mo sa buhay naming mga kapatid. Sa kay Sister Marites Racho, Panginoon, salamat, O Diyos, na siya at ang kanyang pamilya ay naging instrumento upang magkaroon ng daughter church doon sa Montalban. At ang dalahin ko, Panginoon, patuloy mo siyang palaguin at ang kanyang alab sa paghahayo at pagbabahagi ng iyong mabuting balita ay patuloy na magamit para marami pang mga tao ang madala sa iyong paanan. Ganon din ang aming panalangin sa buhay, Panginoon, naming head deacon, si Brother Eric Lorente. Salamat po, Diyos, sa kanyang katapatan at nakita namin ang kanyang paglago sa maraming taon, Panginoon, na siya ay nagpapagamit. Tunay nga na binubuksan mo ang maraming mga oportunidad upang mahasa at magamit ang kanyang kakayanan. Kaya patuloy mo siyang pagbungahin, Panginoon, pagpalain bilang isang ama na tinataguyod ang kanyang mga anak sa pag-aaral. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at ng pag-asa na nagbumula sa iyong mga pangako na anumang mga paghihirap sa kasalukuyan ay tiyak mapagtatagumpayan at may gantimpalang nakaabang pagdating ng panahon. Ganon din sa buhay ni Sister Misba Garcia. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, may asawa at ang kanyang anak. Patuloy silang pagtibayin sa kanilang pagsasama, sa kanyang trabaho, Panginoon. Patuloy niyang magampanan ito at maging pagpapala siya sa kanyang opisina. Ganon din ang aming panalangin sa buhay ni Sister Eileen de Guzman. Patuloy, Lord, na abutin siya at ang kanyang buong pamilya. May mga pinagdadaanan, Panginoon, may karamdaman sa membro ng kanilang pamilya. Subalit, alam namin na ikaw ang Diyos na hindi magpapabaya. Kaya bigyan niyo po siya ng kalakasan, maging ang kanyang buong sambahayan, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito sa tulong ng panalangin at patuloy na pakikibahagi, Panginoon, sa fellowship ay mapagtibay ang kanyang pananampalataya sa iyo. Ganon din, Lord, sa buhay ni Brother Julius Nana. Salamat sa kanyang kalakasan bilang kabataan, Panginoon, na patuloy siyang nakikibahagi sa fellowship at nawa ang nadalain ko, O Diyos, na patuloy umalab, Panginoon, umalab ang kanyang paglilingkod sa iyo kung paano siya ginamit dati sa musika ay magamit siya patuloy ito, Panginoon. Madiskubre niya muli na may mga nakatago at marami pang mga nakaimbak na pagpapala sa kanya. At habang siya ay nag-eedad, ito ay kanyang matutuklasan kapag siya ay patuloy na lumapit at nagpagamit sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang kanyang buong sambahayan, lalo sa kanilang travel, Panginoon, sa probinsya. Ingatan niyo po ang kanilang paglalakbay. Ganon din sa buhay ni Sister Jera Orino, Panginoon, patuloy ang aming panalangin
na ikaw ang maging kalakasan niya, ang karunungan niya, ang proteksyon niya sa araw-araw. At ang kasiyahan niya, Panginoon, kasama ang kanyang asawa, na patuloy silang pagtibayin sa kanilang relasyon. At anuman, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan at panalangin, ipagkaloob niyo po sa tamang panahon, O Diyos. Ikaw ang Panginoon na nagpapatagumpay, ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng kaganapan sa mga bagay-bagay. Kaya, O Diyos, naway makamtan nila ang kaligayahan, Panginoon, na patuloy mong binibigay at pinapadama sa araw-araw. Maging sa relasyong mag-asawa, Panginoon, ni Brother Brian at si Sister Lina Maghanoy, salamat dahil sila sa mga mag-asawa na pinagtibay ng panahon at ng iyong pagmamahal dahil sa kanilang pagkikipagniig sa iyo. Kaya nawa ay patuloy silang maging kalakasan ng kanilang pamilya, sa mga anak na tinataguyod. Patuloy na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kakayanan na ma-provide ang mga pangailangan at protection, Panginoon, sa kanilang mga pagbabiyahe mula sa kanilang bahay papunta dito sa workplace, school, maging ligtas at payapa. At sa lahat, Panginoon, na mga aring magdiriwang ng kanilang kaarawan, hindi man namin nabanggit, pero ikaw ang nakakaalam. Kaya saklawan niyo, Panginoon, ang kanilang kasalukuyan, ang kanilang kinabukasan, at anumang mga takot at pangamba, ay nawa ito'y ipagkatiwala nila sa iyo bilang Diyos na may akda ng buhay at ng gabay. Sa iyo ang kapurihan, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong announcement. Una po, Brother Jacob. Okay. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. So, muli, ako po si Jayco, and on behalf of LCBYM, gusto ko lang po mag-announce sa church natin that we will be having again our annual camp. Ang venue po ng LCBYM this year is dito sa Capitol. Kaya kung mapapansin nyo yung loob, parang may deco-deco na, ganyan. So, magkakaroon po ng camp dito sa Capitol, at pwede po pa-proceed sa last slide yan. Ang theme po this year ay Pinagtibay, Binigkis, Binuklod, LCBYM Collab. And our text ay mahanap sa Filipos, sa last slide po, pinakalas, yung poster po. Okay. Ayan. Filipos 2, 1-2, yan. So, ang vibe po ng camp this year ay inspired sa Pinoy Big Brother, pero di naman more on Pinoy Big Brother talaga. Ang sentro talaga ng camp na ito ay pagtitibayin at pagbibigkisin yung mga kabataang taga Luzon, yung mga youth natin sa mula Bulacan, Sariaya, Quezon, Batangas, at dito sa Metro Manila. So, ang LCBYM po ay under ng CBYFP. If alam niyo po, ang CBYFP po ang National Youth, na ang pinaka-mother natin ay ang CPBC sa Iloilo. Sunod-sunod po yung event natin this month. This week, LCBYM, and the next week after that, CBYFP, mga leaders naman po, leadership training, at dito din po gaganapin sa Capitol. So ano po tayo? Accommodation Church of the Year. LCBF last week, LCBYM this week, tapos CBYFP the next week after. And para po sa kaalaman ng lahat, ang term po ng officers ng LCBYM ay 2 years. I started 2024 and have had my first camp under my term last year, yung Seed Game. And muli po, ako po ay nagpapasalamat sa CHCC family for sending support. Yan po. For sending support to us. A lot of youth received and have been reminded of the gospel seed. Ang Seed Game, inspired siya sa Squid Game na game, pero sentro po siya sa mensahe ng seed, at saka siyempre pag-assure ng salvation ng mga kabataan. Ako po dati ay inisponsoran lang po ni Pastor Candole last 2012. I was grade 6 sa LCBYM, and little did I know na God will use me and hone me to be one of the president of the organization. So, I was amazed looking back. Parang ganun. So, I want to challenge everyone na kayo din po
let's support the youth. Malay natin yung maingay lang dyan sa likod. Susunod na officer at lingkod ni Lord pala sa organization. So, just to further out our throwbacks, I'll call on Kuya Miko para po sa youth department ng church natin. At isang magpalang umaga po sa ating lahat. On behalf of young people, bilang isang advisor po, muli papasalamat kami sa inyong mga suporta. At kung makikita po ninyo, ito yung mga mukha ng mga kabataan. No? Ayan po sila. Isa rin po sila sa mga kabataang tinulungan po natin ninyo, especially sa mga panahong na kailangan kami ng support, especially financially. But yun nga no, tulad nga sinabi ni Kuya Jayco, unang beses ko rin siya nakasama noon sa LCBYM, which is sa Falcon, sa Bulacan. Doon ko siya unang nakita at di ko man lalaman or di ko naisip na bigla siya na palang next leader ng LCBYM. And kung makikita po ninyo, no, ito po yung mga bunga ng mga kabataan na nagpapagamit. No? Especially isa sa mga patunay na naging bunga, which is ang buhay ni Pastor Andrew, no, na ngayon ay pastor na rin po natin, at sa mga ginagamit ng Panginoon na dati ni-sponsoran lang po natin, tinutulungan, katulad din po ako, isa sa mga natutulungan at ibang mga kabataan dito. Muli po, inanya namin ang mga magulang na kung maaari, no, i-push natin yung mga anak natin, no, na sumama. Dito po mas marami silang matutunan. And kung may gusto kayong sponsoran or tulungan, pwede nyo pong lapitan si Mami Rox. Siya po ang head namin ng mga advisors sa mga young people. At malaking maitutulong niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ayun, just to add up, yung registration fee po pala ng LCBYM ay 1,000 po. Kasama na po doon ang camp shirt, at the same time yung 8 full meals, syempre tsaka yung mga materials and camp kits po ng ating camp. Housemates, yun, mga housemates po sila. Yun lang po, God bless everyone. At mayroon din po ang mga women. Siyempre, no, mayroong Women's Fellowship this coming May 8. That would be Friday sa Eco Park po. So, coordinate na lang po sa mga officers kay Sister Nori, Cabrera, no, at sa iba pang officers ng ating mga kababaihan regarding the details. Sige po, for our update po sa ating church renovation. Good morning, everyone. Hello. Good morning. Okay. Before anything else, thank God I was able to escape what could have been a serious head injury yesterday. Friday. While playing volleyball, nasa net na ako, ismash ko na sana yung bola. Nangyari yung ulo ko na smash. So, sub ako, buti na lang, mild scratch lang. Hindi siya nagbukol. Kasi kung nagbukol siya, it could have been worse. So, natalo tuloy ang yellow team. Anyway, but thank God, I'm okay now. Okay. For our update sa ating building fund, for 2 successive Sundays, we received a total of 5,170 pesos, providing us a beginning balance of 21,352. So from deficit, now we have a beginning balance of 21,352. Ipon pa tayo pa more until na kaya na natin paumpisan ulit ang ating lower ground level. So yun lang po. Let us all rise for our closing hymn.
the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will work with each other, we will work side by side. We will work with each other, we will work side by side. And we'll guard each one's dignity and save each one's pride. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. All praise to the Father, from whom all things come. And all praise to Christ Jesus, His only Son. And all praise to the Spirit who makes us one. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Yes, Lord, this is our trademark as your people, that we love one another regardless of our flaws and shortcomings. We operate not according to our own, but your love. And let this be a reality, O God, as we go out of this place. We will reflect your love to the darkened world. May God be gracious to us and bless us, and will make his face to shine upon us, now and forevermore. Amen, amen, and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his countenance upon you, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon, and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. God bless us all. Here at St. CC, we are family. To God be all the glory.